Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong hahaplos at marahil ay susugat sa ating mga puso. Sabi nila, madaling husgahan ang isang tao base sa kanyang pananamit, sa kanyang katayuan sa buhay, o sa yaman na kanyang ipinapakita. Ngunit paano kung sa likod ng marangyang sasakyan ay isang pusong basag? At paano kung sa likod ng simpleng pamumuhay ay isang dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento kung saan ang unang pagkikita ay magiging simula ng isang malaking pagbabago. Ang amoy ng inihaw na baboy na may halong matamis-tamis na sarsa ang laging hudyat para kay Hiraya Alcantara na ang gabi ay buhay na buhay. Dito sa pamilihang bayani, ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat sigaw ng tindera ay musika. At ang bawat parokyano ay isang kaibigan. Para sa kanya, ang maliit niyang pwesto ng barbecue ay hindi lang hanap buhay. Ito ang puso ng kanyang munting mundo. Hira, pabilin nga ng 10 stick, yung maraming taba. Sigaw ni Aling Nena, ang katapat niyang nagtitinda ng palamig. Opo, Aling Nena. Saglit lang po at maluluto na. Masayang sagot ni Hiraya habang mabilis na iwinawas-siwas ang pamaypay na gawa sa karton. Ang init mula sa nagbabagang uling ay kumakapit na sa kanyang balat. Ngunit sanay na siya. Ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na gamot para sa kanyang ina at baon para sa kanyang kapatid. Masaya siya sa simpleng buhay na ito. Mahirap, pero marangal. Pagod, pero puno ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ng gabing iyon ay biglang binasag ng isang nakabibinging tunog. Isang malakas na preno, kasunod ng tilian ng mga tao. Isang itim at kumikinang na sasakyan, isang modelong sa pelikula lang niya nakikita. Ang huminto ng biglaan. Ilang pulgada na lang ang layo, mula sa isang batang babae na natulala sa gitna ng daan habang hawak ang nahulog nitong laruan. Hindi na nag-isip si Hiraya. Mabilis niyang iniwan ang kanyang pwesto at tinakbo ang bata. Hinila ito palayo sa panganib. Niyakap niya ang umiiyak na paslit at hinarap ang sasakyan na may nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng driver's seat at bumaba ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa alikabok at gulo ng pamilihang bayani. Ang kanyang mukha ay gwapo, pero malamig. Ang kanyang mga mata ay matalim, pero walang emosyon. Walang bakas ng pag-aalala o pagsisisi. Ano ba problema mo? Hindi mo ba nakikita na palengke ito? Hindi ito karerahan. Sigaw ni Hiraya habang pinapatahan ng bata sa kanyang bisig. Tumingin lamang sa kanya ang lalaki mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Magkano ba ang kailangan mo para manahimik ka? Malamig niyang tanong, sabay dukot ng kanyang wallet. Parang isang sampal ang narinig ni Hiraya. Binitawan niya ang bata sa ina nito na kadarating lang at humakbang palapit sa lalaki. Hindi na bibili ng pera niyo ang lahat. Muntik mo nang mapatay ang bata, tapos pera lang ang nasa isip mo? Ganyan ba talaga kayong mga mayayaman? Akala niyo lahat ng bagay may presyo? Isang bahagyang pagkunot ng noo, ang tanging reaksyon ng lalaki. Tila ngayon lang siya nakaranas na sagot-sagutin ng ganito. Hindi ko kasalanan kung saan-saan tumatakbo ang mga bata dito. Now, if you'll excuse me? Hindi! Giit ni Hiraya, hinarangan ng kanyang daan. Hindi ka aalis dito hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa bata. Ang lamig sa mga mata ng lalaki ay napalitan ng inis. Ngunit sa halip na makipagtalo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umiling siya, kinuha ang kanyang telepono, at tumalikod. May ibinulong siya dito na hindi narinig ni Hiraya. Mga salitang maikli, ngunit tila may bigat. Hayaan mo na, Hira. Baka mapahamak ka pa.
Bulong ni Aling Nena. Ngunit para kay Hiraya, tapos na ang insidente. Ipinagpatuloy niya ang pag-iihaw, bagamat may kumukulo pa ring inis sa kanyang dibdib. Hindi pa lumilipas ang kalahating oras nang biglang may dumating na 2 unipormadong opisyal mula sa administrasyon ng palengke. Lumapit sila diretso sa kanyang pwesto. "Hiraya Alcantara?" tanong ng isa. "Opo, ako nga po. Bakit po?" Kinakabahang sagot ni Hiraya. "May nag-file ng complaint laban sa'yo. Disturbance at illegal vending. Kailangan na naming kunin ang pwesto mo. Simula ngayon, bawal ka nang magtinda dito." Gumuho ang mundo ni Hiraya. "Pero, legal po ang pwesto ko. 10 taon na po ako dito. Sino pong nagreklamo?" Nagkibit balikat lang ang opisyal. "Utos lang ang sinusunod namin, Hija." Wala siyang nagawa kundi panoorin ang unti-unting pagbaklas sa munti niyang kabuhayan. Ang ihawan na saksi sa kanyang mga pangarap. Ang mga natitirang paninda na pag-asa sana para sa susunod na araw. Lahat ay kinuha. Naiwan siyang nakatayo doon, tulala. Habang ang ingay ng palengke ay tila humina at nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Dahil sa isang mayabang na lalaki na hindi matanggap na napahiya. Biglang nag-ring ang kanyang luma at basag screen na cellphone. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Isang nurse mula sa pampublikong ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. "Hello, Miss Alcantara. Tumawag lang po kami para ipaalam na biglang lumala ang kondisyon ng nanay niyo. Isinugod po namin siya sa ICU. Kailangan na po siyang maoperahan kaagad sa lalong madaling panahon." Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Magkano po ang kailangan? Ang initial deposit po para sa operasyon ay humigit kumulang 100,000 piso. 100,000 piso. Ang presyo na katumbas ng 100,000 tuhog ng barbecue na hindi na niya kailanman maibebenta. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Kasabay nito, bumagsak na rin ang kanyang mga tuhod sa maruming semento ng palengke. Napahagulhol siya ng malakas, isang iyak ng purong kawalan ng pag-asa. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera, at anumang oras, maaaring mawala na rin sa kanya ang pinakamamahal niyang ina. Ang gabi na nagsimula ng puno ng pag-asa ay nagtapos sa isang madilim at walang katapusang bangungot. Mariin niyang ibinagsak ang baso ng whiskey sa mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Ang malakas na kalansing nito ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na library ng Mansyon Valderrama. Isang tunog na kasing talim ng tensyon sa pagitan niya at ng kanyang ama. "Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko kilala, Dad, lalo na hindi sa isang mahirap." Gigil na pahayag ni Silakbo habang nakatitig sa kanyang amang si Don Ricardo Valderrama na kalmadong nakaupo sa kanyang silyang leather. Hindi iyan isang pakiusap, Silakbo. Isa iyang kondisyon, mahinahong sagot ng matanda. Hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. "Nasa huling habilin ko. Kung hindi ka makakapag-asawa ng isang babaeng simple at galing sa hirap sa loob ng 1 buwan, lahat ng mana mo, ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ina ay mapupunta kay Lucio." Napatayo si Silakbo sa galit. "This is absurd. Isa itong parusa." "Para saan?" "Para matuto ka," sagot ni Don Ricardo. At sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng bahid ng emosyon sa kanyang boses. "Para matuto kang tumingin sa tao, hindi sa pera. Ang laso na iniwan sa'yo ng nakaraan mo, anak, ay unti-unti nang pumapatay sa kaluluwa mo." Ang pagbanggit sa nakaraan ay parang isang matulis na punyal na bumaon sa puso ni Silakbo. Bigla, ang galit niya ay nahaluan ng pait. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang hardin, kundi ang isang alaala. Isang maikling alaala ang sumilay sa kanyang isip.
Si Cassandra, ang kanyang unang pag-ibig na may mga matang nangungusap ng kawalang malay. Ang mga pangako nito ng walang hanggang pagmamahal. At ang umagang nagising siya na wala na ito. Ang natagpuan na lang niya ay isang bakanting aparador, isang liham na nagsasabing, "Patawad, pero mas kailangan ko ang pera kaysa sayo." At ang nawawalang 5 milyong piso mula sa vault ng pamilya. Iyon ang araw na nagyelo ang kanyang puso. Iyon ang araw na isinumpa niya na lahat ng babaeng mahirap ay iisa lang, ang hangad, pera. "Wag na huwag mong babanggitin ang nakaraan, Dad," malamig niyang sabi, pilit na iwinawaksi ang alaala. Bumalik siya sa kanyang opisina sa Valderrama Prime Holdings na may nag-aalab pa ring galit. 1 buwan. Binigyan siya ng kanyang ama ng 1 buwang taning para hanapan ng butas ang sarili niyang libingan. "Miguel," tawag niya sa kanyang assistant sa intercom, "pumunta ka dito. Now." Agad namang pumasok si Miguel, isang lalaking nasa edad 30 na sanay na sa pabago-bagong ugali ng kanyang base. "Sir?" Inihagis ni Silakbo ang isang folder sa lamesa. "Kailangan kong magpakasal. Sa loob ng 1 buwan, hanapan mo ako ng kandidata." Napatanga si Miguel. "Po? Sir, anong klaseng kandidata po?" "Simply, galing sa hirap. Yung tipong gagawin ang lahat para sa pera," sabi ni Silakbo na may halong pangungutya. "I don't care who she is. I-check mo ang lahat ng charity na tinutulungan ng kumpanya, mga community outreach. Bigyan mo ako ng listahan. I need a wife, and I need her yesterday." Maghapon na nagtrabaho si Miguel. Kinagabihan, pumasok siyang muli sa opisina ni Silakbo. May dalang isang manipis na folder. "Sir, ito na po ang mga paunang profile. May mga benepisyaryo po tayo ng scholarship, mga pamilya mula sa housing project." Isa-isang tiningnan ni Silakbo ang mga litrato at pangalan, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakapukaw sa kanyang interes. Puro mga mukhang maamo, mga mukhang madaling kontrolin. Ngunit may isang parte sa kanya na gustong patunayan ang punto ng kanyang ama sa pinakamasakit na paraan. "Wala na bang iba?" Iritadong tanong niya. "Actually, sir, may isa pa po. Hindi po siya galing sa mga listahan natin. Nakuha ko lang po ang impormasyon niya dahil sa isang insidente kanina sa pamilihang bayani," sabi ni Miguel, sabay abot ng huling papel. Pagtingin ni Silakbo sa litrato, isang candid shot mula sa CCTV ng palengke, agad na kumunot ang kanyang noo. Ang babaeng matapang na humarang sa kanyang sasakyan. Ang babaeng sumigaw sa kanya na tila hindi natatakot sa kung sino siya. Ang iskandalosang babae sa gitna ng maruming palengke. Hiraya Alcantara. Basa niya sa pangalan. Isang mapanuyang nangiti ang biglang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang problema niya kanina ay maaaring maging solusyon niya ngayon. Isang babaeng palaban at mayabang. Perpekto. Isang babaeng tulad niya, kapag ginipit ay tiyak nakakagat sa kahit anong pein. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang mga kahinaan niya. Utos ni Silakbo. Makalipas ang 1 oras, nakuha niya ang impormasyong kailangan niya. Isang inang may malubhang sakit sa puso, naka-confine sa pampublikong ospital, isang kapatid na nag-aaral, at isang pwesto ng barbecue na ipinasara niya kanina lang. Hindi na siya nagsayang ng oras, nagmaneho siya papunta sa ospital. Mula sa malayo, sa isang madilim na sulok ng hallway, nakita niya ito. Nakita niya si Hiraya Alcantara, hindi na matapang, hindi na palaban. Nakaupo ito sa sahig, namumugto ang mga mata, nanginginig ang mga balikat habang kausap ang isang doktor. Naririnig niya ang bawat salita ng pagmamakaawa, ang basag at paos na boses nito na nagsasabing wala itong pambayad. Ito na ang pagkakataon niya. Hinintay niyang umalis ang doktor bago siya dahan-dahang lumapit. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang presensya at dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang galit, pagtataka,
at pagod ay nagsama-sama sa mga mata nito. Hindi siya ngumiti, nanatiling malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Tumingin siya sa pinto ng ICU at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa babaeng nasa harapan niya na ngayon ay nasa pinakamababang punto ng buhay nito. Babayaran ko ang lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ang operasyon ng nanay mo, ang pag-aaral ng kapatid mo, ang lahat ng utang nyo. Dobleng-dobleng halaga pa kaysa sa nawala mong paninda. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Hiraya. Bilang kapalit, pagpapatuloy niya, pakakasalan mo ako. Napatanga si Hiraya, hindi makapaniwala sa narinig. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang pag-awang ng bibig nito. Pero bago pa man ito makasigaw o makatanggi, nakita ni Silakbo ang isang bagay na mas malakas kaysa sa galit, ang desperasyon. Matagal na tinitigan ni Hiraya ang kanyang mga mata, na parabang sinusubukan nitong basahin kung may kahit katiting na kabutihan sa kanyang kaluluwa. At sa huli, sa gitna ng kanyang mga luhang hindi pa natutuyo, huminga ito ng malalim. Pumapayag ako. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa dugo ni Silakbo, ngunit agad itong naputol sa mga sumunod na salita nito. Pero mayroon akong sariling mga kondisyon. Tahimik ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Valderrama. Sa bawat metro na tinatakbo ng mamahaling sasakyan ni Silakbo, pakiramdam ni Hiraya ay lalo siyang lumalayo sa kanyang sarili. Katabi niya ang lalaking bumili ng kanyang kalayaan, ang lalaking nagwasak ng kanyang hanapbuhay para lang muling buuin ito sa paraang gusto niya. Hindi siya makatingin dito. Nakatuon lang ang kanyang mga mata sa labas ng bintana, sa mga pamilyar na kalye na unti-unting napapalitan ng mga malalaking pader at matataas na puno na hindi niya kailanman nakita. Tama ba itong ginawa ko? Tanong niya sa sarili, habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang mga palad sa ibabaw ng kanyang lumang maong na pantalon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gate na bakal. Bumukas ito ng kusa na tila yumuyukod sa pagdating ng kanilang hari. Pagpasok nila sa loob, isang malawak na hardin at isang bahay na mas malaki pa sa pinagsama-samang bahay sa kanilang iskinita ang sumalubong sa kanya. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Pinagbuksan siya ng pinto ng isang driver at nanginginig ang mga tuhod na bumaba siya. Sinalubong sila ng isang mahabang linya ng mga katulong na nakauniforme. Lahat ay nakayuko. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa ibang planeta. Maligayang pagdating, Sir Silakbo, bati ng isang matandang mayordoma. Ngunit nang mapatingin ito sa kanya, nakita ni Hiraya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito, isang tinging puno ng pagtataka at pagsusuri. Dinala sila sa loob, sa isang sala na kayang magkasya ang buong komunidad nila. Gawa sa marmol ang sahig. May malaking chandelier na nakabitin sa kisame at ang mga muebles ay mukhang mas matanda at mas mahal pa kaysa sa kanya. At doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo ang dalawang tao na tila mga estatwa sa isang museo. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, may tindig na pangreyna at mga matang kasing lamig ng yelo. Sa tabi nito ay isang binatang lalaki na halos kaedad ni Silakbo. May mapanuyang ngiti sa mga labi. "Silakbo, anak, nag-abala ka pang umuwi," sabi ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. "At nagdala ka pa ng bisita." Itinuon nito ang tingin kay Hiraya. "Sino naman itong dilag na ito?" "Siya si Hiraya Alcantara, ang mapapangasawa ko," diretsong sagot ni Silakbo. Walang emosyon. Ang pagkagulat sa mukha ng babae ay agad na napalitan ng isang tawang pilit. "Mapapangasawa? How quaint! Saan mo naman siya napulot? Sa pamilyan?" Ang pangiinsulto ay direktang tumama kay Hiraya. Bago pa siya makasagot, nagsalita na ang binatang katabi nito.
Mukhang masarap ang barbecue dyan sa inyo, miss, sabi nito. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isadora, Lucio, tumigil na kayo. Saway ni Silakbo. Hindi dahil sa pagtatanggol kay Hiraya, kundi dahil sa pagkainis. Hiraya, siya ang stepmother ko, si Isadora, at ito naman si Lucio, ang kapatid ko sa ina. Tumangulang si Hiraya, pilit na pinatatatag ang sarili. Hindi niya ipapakita sa mga ito na apektado siya. Halika, sabi ni Silakbo. Hinawakan siya sa braso. Ang pagkakahawak nito ay hindi malambing, kundi mariin at nagmamadali. Dinala siya nito sa library, isang silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Inilapag nito sa mesa ang isang makapal na dokumento at isang pluma. Ang kontrata. Basahin mo. Binasa ni Hiraya ang bawat salita. Nakasaad doon ang lahat. Ang halaga ng pera na ibibigay sa kanya buwan-buwan, ang pag-aaral ng kapatid niya, ang pagbabayad sa lahat ng gastusin sa ospital. Nakasaad din doon ang mga patakaran. Kailangang umasta na parang isang tunay na asawa sa harap ng pamilya at publiko. Walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa. Bawal lumabas ng mansyon nang walang paalam. At ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat. Rule number 1, sabi ni Silakbo, na tila nabasa ang kanyang iniisip. And the most important, bawal magkaroon ng totoong nararamdaman. Isa itong transaksyon, Hiraya. Trabaho lang. Maliwanag? Oo, sagot ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Ang salitang trabaho ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon lang ang tingin nito sa kanya. Isang empleyado, isang binayarang asawa. Pumirma siya. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Pagkatapos noon, dinala siya sa kanyang magiging silid. Mas malaki pa ito sa buong bahay nila. May sarili itong banyo na may bathtub, isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya alam kung paano isusuot, at isang kama na parang kaya nang matulog ang buong pamilya niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pakiramdam niya ay nasasakal siya. Nang maiwan siyang mag-isa, doon lang bumagsak ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kaisa-isang taong makakaintindi sa kanya, ang matalik niyang kaibigan na si Diwa. Hello Hira, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Bungad ni Diwa. Diwa, sabi ni Hiraya, at tuluyan na siyang humagulhol. Hindi ko yata kaya ito. Para akong nasa isang gintong kulungan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mapanuyang pagtanggap ni Isadora, ang mapang-asar na tingin ni Lucio, at ang malamig na pakikitungo ni Silakbo. Hira, makinig ka, sabi ni Diwa mula sa kabilang linya. Ginawa mo yan para sa nanay mo. Kapit ka lang. Ipakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nila kayang sirain. Ang mga salita ni Diwa ang nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tama si Diwa, hindi siya magpapatalo. Ngunit ang pagsubok ng gabing iyon ay hindi pa tapos. Sa oras ng hapunan, ang tensyon ay pwede nang hiwain ng kutsilyo. Nakaupo sila sa isang napakahabang lamesa na pinagigitnaan ni na Isadora at Lucio, habang si Silakbo ay nasa kabilang dulo, abala sa kanyang telepono. So Hiraya, panimula ni Isadora, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Ano ba ang karaniwang kinakain ninyo sa mga pista dyan sa inyo? Alam ni Hiraya na isa itong patibong, isang paraan para muli siyang ipahiya. Ngumiti siya ng tipid. Marami po. May lechon, dinuguan, menudo. Simpleng pagkain po pero masarap. At higit sa lahat, masaya ang mga tao habang kumakain. Natigilan si Isadora. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Ang buong hapunan ay nagpatuloy sa ganitong paraan.
mga patagong tanong, mga mapanuyang komento. Si Hiraya ay sumasagot ng may paggalang ngunit may diin, habang si Silakbo ay nananatiling tahimik na tila wala siyang pakialam. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na bumalik si Hiraya sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas niya. Humiga siya sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog. Masyadong malaki, masyadong malamig, masyadong tahimik. Bandang hating gabi, bumangon siya para uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim at tahimik na pasilyo. Habang papalapit siya sa kusina, napadaan siya sa tapat ng isang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Ang silid ni Silakbo. Bigla, may narinig siyang isang tunog na nagpatigil sa kanya. Hindi ito hilik. Isa itong ungol na puno ng sakit. Huwag! Lumayo ka! Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot at galit. Nagmumula sa loob ng kwarto ng lalaking tila walang kinatatakutan. Nakarinig siya ng kalabog na para bang may ibinagsak. Napatigil si Hiraya sa labas ng pinto. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Ang lalaking yelo na nakilala niya ay sumisigaw sa gitna ng isang masamang panaginip. Sinungaling. Ang salita ay umalingaw sa kanyang isipan, kasing talim ng bubog. Nakita niya ang mukha ni Cassandra. Tumatawa habang papalayo sa kanya. Ang mga kamay nito ay puno ng pera. Ang kanyang pera. Ang pera ng kanyang pamilya. Lahat kayo pare-pareho lang. Sigaw niya sa kawalan. Ngunit ang sigaw niya ay walang tunog. Para siyang nalulunod sa isang dagat ng pagkakanulo. Silakbo. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, habol ang kanyang hininga. Pawis na pawis ang kanyang noo at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Isang panaginip. Ito na naman ang panaginip na yon. Ang bangungot na bumibisita sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa tabi ng kanyang kama. Nang bumukas ito, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa paligid ng kanyang malaki at malamig na silid. Walang Cassandra, walang multo ng nakaraan. Siya lang mag-isa, gaya ng dati. Isang matinding pagkauhaw ang kanyang naramdaman. Tumayo siya, nagsuot ng t-shirt at lumabas ng kwarto. Ngunit pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Sa labas, nakatayo si Hiraya. Nakasuot ito ng isang maluwag na damit pantulog na halatang hindi nito pag-aari. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bakas ng pag-aalala. Sa isang iglap, naramdaman ni Silakbo ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Hiya. Nakita siya nito sa kanyang kahinaan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Isang automatikong depensa. Hindi natinag si Hiraya sa tono niya. Narinig kitang sumisigaw. Mahina nitong sagot. Akala ko kung ano nang nangyari. Okay ka lang ba? Ang simpleng tanong na yon ay nagpabigla sa kanya. Walang nangahas na magtanong sa kanya niyan sa loob ng mahabang panahon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay natatakot sa kanya o may kailangan mula sa kanya. Ngunit ang babaeng ito, na mayroon siyang hawak na kontrata, ay nagtanong ng may tunay na pag-aalala sa mga mata. Wala kang pakialam, malamig niyang sagot. Sabay talikod at lakad papuntang kusina. Pero naramdaman niyang sumunod ito. Alam mo, sabi ng lola ko, ang masamang panaginip daw ay dala ng mabigat na kalooban. Sabi ni Hiraya mula sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Kumuha siya ng isang baso at nagsalin ng malamig na tubig. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi naman kailangang maniwala. Sagot nito. Minsan kailangan lang may makinig. Ininom niya ang tubig sa isang lagukan at hinarap ito. Hindi ko kailangan ng kahit sino, lalo na hindi ikaw. Bumalik ka na sa kwarto mo at huwag ka nang lalabas ulit. Nakita niya ang bahagyang sakit sa mga mata ni Hiraya bago ito tumango at tahimik na tumalikod. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo,
Isang pakiramdam ng pagkalito ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para pumasok sa opisina. Inaasahan niyang ang karaniwang tahimik at formal na almusal ang kanyang daratnan. Ngunit pagbaba niya, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng sinangag, amoy ng tuyo. Isang amoy na pamilyar ngunit matagal nang nawala sa mansyon na yon. Isang amoy ng tahanan. Natagpuan niya si Hiraya sa kusina. Suot ang isang apron, abala sa pagluluto. Nagulat ang mga katulong, hindi alam ang gagawin. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. Nakakunot ang noo. Lumingon si Hiraya, bahagyang nagulat. "Nagugutom na ako eh. Nagluto na ako. Gusto mo?" Tiningnan niya ang nakahain sa maliit na lamesa sa kusina. Sinangag. Itlog na maalat na may kamatis at tuyo. Pagkain ng ordinaryong tao. Ang pagkain niya bago mamatay ang kanyang ina. "Hindi ako kumakain yan," sabi niya. Kahit na ang totoo ay naglalaway na siya. "Kumain ka na. Aalis na ako." Mabilis siyang tumalikod at umalis. Dala-dala ang amoy ng almusal na yon. Sa buong araw sa opisina, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa harap niya ay lumalabo. Ang mga boses sa meeting ay tila walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Hiraya na nag-aalala sa gitna ng gabi. Ang tanging naaamoy niya ay ang sinangag na niluto nito. Nakakainis. Bakit siya ginugulo ng babaeng iyon? Pag-uwi niya ng hapon, naramdaman niyang may kakaibang tensyon sa mansyon. Naabutan niya si Isadora na palabas ng pinto. May isang matamis ngunit mapanlokong nangiti sa mga labi. "Oh, Silakbo darling. I was just having a little chat with your wife," sabi nito. Such a simple girl. Sana lang ay hindi siya matulad sa iba na nasilaw sa pera. Agad na kumulo ang dugo niya. Alam niya ang laro ni Isadora. Ang bawat matamis na salita nito ay may nakatagong lason, idinisenyo para magtanim ng duda at sirain ang tiwala. Ang pagbanggit nito sa iba na nasilaw sa pera ay isang direktang patama sa nakaraan niya. Isang paraan para ipaalala sa kanya ang sakit at hikayatin siyang ituring si Hiraya sa parehong paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang epekto. Ang galit niya ay hindi para kay Hiraya, kundi para kay Isadora. Hindi niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy sa loob. Naabutan niya si Hiraya na nakaupo sa isa sa mga sofa sa sala, tahimik na nakatingin sa kawalan. Ang sigla nito kaninang umaga ay tila nawala, napalitan ng isang ulap ng pag-aalinlangan. "Anong sinabi niya sa'yo?" tanong niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang plano. Nag-angat ng tingin si Hiraya, halatang nabigla. Pilit itong ngumiti. "Wala naman. Pinapaliwanag lang niya ang mga patakaran dito sa bahay, mga bagay na tungkol sa inyong mayayaman na hindi ko yata maiintindihan." Alam ni Silakbo na nagsisinungaling ito. Nakita niya ito sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ngunit hindi niya ito pinilit. Sa halip, isang hindi pamilyar na damdamin ang namuo sa kanya. Isang kagustuhang protektahan ito mula sa lason ni Isadora. "Huwag kang maniniwala sa kahit anong sabihin niya," mariin niyang sabi. "Manatili ka sa kwarto mo kung nandito siya. Mas mabuti pa." Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umakyat sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Iniwan si Hiraya na mas lalo pang naguluhan. Ikinulong niya ang sarili sa trabaho. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng nalilitong mukha ni Hiraya. Pero kahit anong gawin niya, bumabalik ito. Nakakainis. Isang malaking distraksyon. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapakali. Pakiramdam niya ay kailangan niyang lumayo sa lahat. Naglakad-lakad siya sa loob ng mansyon hanggang sa mapadpad siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang kanlurang bahagi ng hardin. Ito ang hardin ng kanyang ina.
Isang lugar na iniingatan niya ng husto. Simula nang mamatay ang kanyang ina, wala nang sino man ang nangahas na pumasok dito, kahit ang mga hardinero. Ito ang kanyang sagradong lugar, ang kaisa-isang sulok sa mundo kung saan ang mga alaala niya ay puro at walang bahid ng sakit. Ngunit ng gabing iyon, may tao roon. Sa una, naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Sino ang nangahas na lapastanganin ang lugar na ito? Ngunit nang makita niya kung sino ito, bigla siyang natigilan. Si Hiraya. Nakatayo ito sa gitna ng mga bulaklak. Ang damit nito ay sumasayaw sa marahang ihip ng hangin. Hindi nito sinisira ang kahit ano. Sa halip, dahan-dahan nitong hinahaplos ang talulot ng isang puting rosas na para bang isang napakahalagang hiyas. Mayroong isang katahimikan at sinseridad sa kilos nito na pumukaw sa isang bagay sa loob niya. Pinanood niya ito ng ilang sandali, nakatago sa anino. Nakita niya ang isang bahagi ni Hiraya na hindi pa niya nakikita, malayo sa palaban na tindera, sa palengke, malayo sa kinakabahang babae sa mansyon. Dito, sa hardin ng kanyang ina, mukha itong payapa, mukha itong malaya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya sa malambot na damo ay tila napakabigat. Inaasahan niyang magugulat ito, matatakot, o marahil ay magagalit dahil sa paglapit niya. Narinig nito ang kanyang mga yapak at dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki sa pagkagulat, ngunit walang takot doon. Ang tanging nakita niya ay isang malinaw na titig na tila binabasa ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko alam na bawal pala dito. Mahina nitong sabi, handa nang umalis. Pasensya na. Wag! Automatikong lumabas ang salita sa kanyang bibig na kahit siya ay nagulat. Huminto si Hiraya. Manatili ka. Mayroong ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng mga hindi masabing salita. Lumapit pa siya ng ilang hakbang, hanggang sa magkatabi na sila sa gitna ng mga bulaklak. Tumingin siya sa mga puting rosas na hinahaplos nito kanina. Paborito niya yan, sabi niya. Ang boses ay mas mahina at mas mahinahon kaysa sa normal. Ang sabi niya, ang mga puting rosas daw ay simbolo ng bagong simula. Maganda sila, simpleng sagot ni Hiraya, at mukhang alagang-alaga. Kahit matagal nang wala, bigla itong natigilan, na-realize kung ano ang nasabi. Pasensya na ulit, umiling si Silakbo. Ako ang nag-aalaga. Ang pag-amin na yon ay tila nagbukas ng isang maliit na bintana sa pader na matagal na niyang itinayo. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Hiraya. Ang CEO ng Valderrama Prime Holdings, ang lalaking kayang bumili ng lahat, ay nag-uukol ng oras para alagaan ang mga bulaklak. Ang nanay mo ba? Siya ba ang nagtanim ng lahat ng ito? Tanong ni Hiraya, ang boses ay puno ng paggalang. Tumango si Silakbo. Bawat isa. Sabi niya, ang hardin na ito ang kanyang kanlungan. Ang kanyang refuge. Dito siya pumupunta kapag malungkot siya o kapag masaya siya. Para sa kanya, ang pag-aalaga ng halaman ay parang pag-aalaga ng pag-asa. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito sa babaeng ito, isang estranghero na binayaran niya para maging asawa niya. Ngunit sa piling nito, sa gitna ng hardin ng kanyang ina, pakiramdam niya ay ligtas siyang magsalita. Tumingin sa kanya si Hiraya at sa pagkakataong yon, hindi na ito ang tindera ng barbecue o ang pekeng asawa. Naiintindihan ko, sabi nito. Ganoon din ang pwesto ko sa palengke. Iyon ang kanlungan ko. Bawat tuhog ng barbecue na nabebenta ko, pag-asa ang katumbas noon para sa pamilya ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Silakbo ang isang koneksyon sa pagitan nila. Isang manipis na sinulid ng pagkakatulad. Pareho silang may mga kanlungan na winasak ng mundo,
Ang sa kanya ay winasak ng kamatayan. Ang sa kanya ay winasak niya mismo. Isang bahagi niya ang gustong humingi ng tawad, ngunit ang pride niya ay masyadong mataas. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin, Silakbo. Silakbo. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Hindi sir o kung ano paman. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagustuhan niya ang tunog nito mula sa mga labi nito. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa mga mata nito at sa loob ng ilang segundo, tila nawala ang kontrata, ang pera, at ang mga pader sa pagitan nila. Nandoon lang silang dalawa. 2 taong may kanya-kanyang sugat, nagkakatagpo sa isang hardin ng mga alaala. Ang hangin ay bahagyang lumamig. Hindi namamalaya ni Silakbo. Humakbang siya palapit, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Ngunit bago pa man may mangyari, biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Binasag ang mahikang bumabalot sa kanila. "Excuse me," sabi nito. Umiwas ng tingin at sinagot ang tawag. Bumalik si Silakbo sa realidad. Ano ba ang ginagawa niya? Muntik na niyang kalimutan ang pinakamahalagang patakaran. Bawal magkaroon ng totoong nararamdaman. Tumalikod siya nang hindi nagsasabi ng paalam. Naglakad pabalik sa mansyon na may mabigat na dibdib. Iniwan niya si Hiraya sa hardin. Ngunit sa pag-alis niya, alam niyang may isang bagay sa loob niya ang nagsimula ng magbago. Ang yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng unang lamat. Lumipas ang mga araw sa loob ng Mansyon Valderrama na tila isang panaginip na ayaw niyang magising at ayaw din namang manatili. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang almusal na siya mismo ang nagluluto. Isang maliit na rebellion. Isang paraan para ipaalala sa sarili na siya pa rin si Hiraya Alcantara sa kabila ng mga mamahaling damit na ipinapasuot sa kanya. Napansin niyang unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Minsan, nahuhuli niyang pinapanood siya ni Silakbo mula sa malayo. Habang naghahain siya ng kape, wala itong sinasabi, ngunit ang titig nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang gabi sa hardin ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan nila. Isang tulay na pareho silang natatakot tawirin. Isang hapon, habang kausap niya sa telepono ang kanyang kapatid na si Ben, isang balita ang nagpatigil sa kanyang mundo. "Ate Hira, may good news ako. Nakakuha ako ng scholarship." Masayang sigaw ni Ben sa kabilang linya. Isang anonymous benefactor daw mula sa Valderrama Foundation ang magbabayad ng lahat ng gastusin ko hanggang makatapos ako ng kolehiyo. "Ate, ang galing!" Nabitawan ni Hiraya ang kanyang telepono. Valderrama Foundation. Alam niya. Alam na alam niya kung sino ang nasa likod nito. Hindi na siya nagsayang ng oras. Pinuntahan niya si Silakbo sa library nito, kung saan ito laging nagkukulong para magtrabaho. Pumasok siya nang hindi na kumakatok. "Bakit mo ginawa yon?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at pasasalamat. Nag-angat ng tingin si Silakbo mula sa mga papeles na binabasa nito. "Ang alin?" "Ang scholarship ng kapatid ko," sabi ni Hiraya. "Alam kong ikaw ang may gawa noon," Silakbo. Ibinalik nito ang tingin sa kanyang mga papel na para bang wala itong narinig. "Nasa kontrata na tutulungan ko ang pamilya mo. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko." "Hindi ito obligasyon," giit ni Hiraya. "Wala sa kontrata ang scholarship. Bakit mo ginawa?" Sa wakas, tinitigan siya nito at sa isang iglap, nakita niya ang bakas ng emosyon sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng karaniwang lamig. "Ginawa ko yon para wala ka ng dahilan para sirain ang kontrata," mariin nitong sabi, "para hindi mo masabi na hindi ko tinutupad ang parte ko. Trabaho lang ito, Hiraya. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan." Nasaktan si Hiraya sa mga salita nito.
Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumalikod siya at umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pagkalito ang dala niya, kundi isang munting butil ng pag-asa. Ang pag-asa na yon ay muling nasubok nang sabihin sa kanya ni Silakbo na kailangan nilang dumalo sa isang mahalagang event ng kumpanya. Isa itong charity ball. Isang gabi kung saan lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa syudad ay naroroon. Kailangan mong magmukhang asawa ko, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. May darating na stylist para ayusan ka. Dumating din nga ang isang buong team para sa kanya. Inayusan siya, minakiusupan, at binihisan ng isang napakagandang kulay asul na gown na kumikinang sa bawat galaw. Nang tumingin siya sa salamin, hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Mukha siyang isang prinsesa mula sa fairy tale. Nang bumaba siya sa malaking hagdanan, naghihintay si Silakbo sa ibaba. Nakasuot ito ng isang itim na tuxedo at sa unang pagkakataon, nakita niyang natulala ito. Bahagyang bumuka ang bibig nito at sa loob ng ilang segundo, nawala ang CEO na walang puso. Ang nakatayo doon ay isang lalaki lamang na humahanga sa isang babae. Agad din itong nakabawi. "Let's go," sabi nito. Ang boses ay bahagyang magaspang. Inilahad nito ang braso at nag-aalangan man ay kumapit siya dito. Sa event, para siyang isang isda na naiahon sa tubig. Ang lahat ay kumikinang, ang lahat ay magarbo. Bawat ngiti ay tila kalkulado. Bawat pag-uusap ay tila may hidden agenda. "Huwag kang bibitaw sa akin," bulong ni Silakbo, at mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa braso nito. Habang kinakausap ni Silakbo ang isang matandang negosyanteng insik na si Mr. Tan, narinig ni Hiraya na nahihirapan itong kunin ang loob ng matanda. "You young people only think of profit, of fast money," sabi ni Mr. Tan. "You don't understand the value of loyalty, of building something from the ground up." Biglang nagsalita si Hiraya. "Mr. Tan," magalang niyang sabi, "sa palengke po kung saan ako lumaki, ang pinakamahalagang puhunan ay tiwala. Pwedeng masarap ang paninda mo, pero kung hindi ka pagkatiwalaan ng mga suki mo, babagsak ka. Ang negosyo, parang pagluluto lang po yan. Ang Valderrama Prime Holdings, parang isang malaking restaurant. Si Silakbo po ang chef, pero ang mga kliyenteng tulad ninyo ang nagbibigay ng lasa at buhay dito." Natigilan si Mr. Tan at napatingin kay Hiraya. Isang malawak na ngiti ang biglang gumuhit sa mukha ng matanda. "I like her," sabi nito, sabay tapik sa balikat ni Silakbo. "Your wife is very wise. Let's talk again tomorrow, young man." Pag-alis ni Mr. Tan, napatingin si Silakbo kay Hiraya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Paghanga. Ngunit ang sandaling iyon ay sinira ng pagdating ni Lucio. Well. Ang barbecue queen, naglalaro ng prinsesa. Sabi nito na may halong pang-aasar, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. "Huwag mong kalimutan kung saan ka galing, Hiraya. Baka madumihan mo ang sahig." Bago pa man makasagot si Hiraya, humakbang si Silakbo sa harap niya. Hinarangan siya mula kay Lucio. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit. "Asawa ko siya, Lucio." Mariin at malinaw niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. At mas may class siya sa isang kalingkingan niya kaysa sa buong pagkatao mo. Isa pang salita laban sa kanya at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak ulit sa kahit anong event ng pamilyang ito. Natameme si Lucio at ang mga nakarinig. Maging si Hiraya ay natulala. Hindi siya nito ipinagtanggol bilang isang kasama sa kontrata. Ipinagtanggol siya nito bilang asawa. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang mabigat, ngunit komportableng katahimikan. Ang ingay ng party ay napalitan ng tahimik na ugong ng makina. "Salamat! Kanina!"
Basag ni Hiraya sa katahimikan. Tumangulang si Silakbo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos nahihipo. Ang kamay ni Silakbo ay nakapatong sa center console, ilang pulgada lang mula sa kamay niya. Dahan-dahan, nakita niya itong gumalaw, papalapit sa kanya. Bawat milimetro ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mga daliri nito, naghihintay, umaasa. Malapit na nilang mahawakan ang isa't isa. Ngunit bigla, huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Biglang iniwas ni Silakbo ang kamay nito na para bang napaso. Ang sandali ay nabasag. Bumaba sila ng sasakyan na walang imikan. Ngunit alam ni Hiraya na may nagbago na. Ang pagpapanggap ay unti-unti nang nagiging totoo. Sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng syudad, isang figura ang nanonood sa mga litratong kuha ng isang private investigator mula sa party. Mga litratong nagpapakita ng paghanga sa mga mata ni Silakbo, ng pagtatanggol nito kay Hiraya, ng muntik na nilang paghawak kamay sa loob ng sasakyan. Isang malamig at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isadora Moretti Valderrama. Ang lahat ay dapat na naaayon sa kanyang plano. Ang babaeng ito, ang pipitsuging tindera na ito, ay dapat na maging dahilan ng pagbagsak ni Silakbo, hindi ng kanyang pagbabago. Itinaas ni Isadora ang kanyang telepono at nagdial ng isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Makalipas ang ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. "Hello? Cassandra," sabi ni Isadora. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. "Nakatanggap na ako ng balita. Mukhang ang mahal nating si Silakbo ay unti-unti nang nakakalimot sa'yo at sa aral na ibinigay mo sa kanya." Mayroong katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot ang babae na may halong takot at pag-aalinlangan. "Anong kailangan niyo sa akin, Senyora Isadora?" "Simple lang," sagot ni Isadora habang tinititigan ang litrato ni Hiraya. "Panahon na para ipaalala mo sa kanya ang nakaraan. Panahon na para bumalik ka. Panahon na para ipakilala mo sa bagong laruan niya ang multo na sumira sa kanya noon." Tumingin si Isadora sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Panahon na para ipakita natin sa babaeng iyon kung bakit talaga siya ang pinili ni Silakbo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ngumiti si Silakbo Valderrama nang walang dahilan. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang mga numero sa financial reports sa harap niya ay hindi niya pinapansin. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang hardin na puno ng puting rosas, sa isang charity ball kung saan isang babae ang nagpatigil ng kanyang mundo sa suot nitong asul na gown. Sa loob ng isang sasakyan kung saan ilang pulgada na lang ang layo ng kanilang mga kamay. Si Hiraya. Ang babaeng dapat ay isang simpleng solusyon sa kanyang problema, ay unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Ang pagtatanggol niya dito, laban kay Lucio ay hindi kalkulado. Iyon ay isang reaksyong natural. Ang paghanga niya sa talino nito ay hindi peke. Iyon ay totoo. At ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Bawal magkaroon ng totoong nararamdaman. Napailing siya sa alaala ng sarili niyang patakaran. Isang hangal na patakaran. Tumayo siya at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Cancel all my afternoon meetings." "Pero sir, yung meeting po with the board." "I-cancel mo lahat." Mariin niyang ulit. Mayroon siyang mas mahalagang kailangang gawin. Lumabas siya ng opisina at sa unang pagkakataon ay hindi siya dumiretso sa isang business meeting. Dumiretso siya sa isang flower shop. "Bigyan mo ako ng pinakamagandang puting rosas na mayroon ka," sabi niya sa tindera na nagulat sa biglaang pagdating ng isang kliyenteng mukhang hindi sanay bumili ng bulaklak. Habang inaayos ang bouquet,
mayroon siyang isang plano sa isip. Isang totoong dati. Walang kinalaman sa kontrata, walang kinalaman sa pagpapanggap. Isang gabi kung saan sila ay si Bo at si Hira lamang. Dadalhin niya ito sa isang simpleng restaurant sa tabi ng dagat, malayo sa mga mapanuring mata ng lahat. Gusto niyang makita itong ngumiti ulit, isang ngiting totoo, hindi yung pilit na ngiti na ibinibigay nito sa harap ni na Isadora. Hawak ang mga bulaklak, umuwi siya sa mansyon na may kakaibang kaba sa dibdib. Ngunit pagdating niya, tahimik ang bahay. Nasaan si Hiraya? Tanong niya sa isang katulong. Ay, sir, umalis po kanina. May nagpadala po ng text sa kanya. Mukhang importante daw po. Nag-commute lang po siya. Kumunot ang noo niya. Hindi ito nagpaalam. Tinawagan niya ang telepono nito. Ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit, ring lang ito ng ring. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang sikat ng araw ay napalitan na ng dilim. Ang mga puting rosas sa kanyang kamay ay tila unti-unti nang nalalanta kasabay ng pananabik sa kanyang dibdib. Naglakad-lakad siya sa sala. Pabalik-balik. Ang isip ay napuno na ng mga alalahanin. Nasaan na siya? Anong nangyari? Hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya. Basang-basa ng ulan na biglang bumuhos. Ang maganda nitong buhok ay laglag na at tumutulo. Ngunit hindi ang ulan ang nakapagpatigil kay Silakbo. Ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati puno ng buhay at paglaban ay blangko ngayon, pula sa kaiiyak. At puno ng isang sakit na hindi niya pa kailanman nakita. Tumingin ito sa kanya at ang titig nito ay kasing lamig ng yelo. Hira, saan ka galing? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Hahakbang sana palapit. Ngunit itinaas ni Hiraya ang kamay para pigilan siya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa halip, may kinuha ito mula sa basang bag nito. Isang maliit na plastic envelope. Ibinato nito yon sa paanan niya. Kumalat sa sahig ang laman noon. Mga lumang litrato. Mga litrato niya at ni Cassandra. Masaya. Magkayakap. Magkahalikan. Mga litrato mula sa nakaraang gusto na niyang kalimutan. Ano to? Naguguluhang tanong niya habang dinadampot ang isang litrato. Nagkita kami, sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag at walang buhay. Si Cassandra, ang babaeng sinubukan mong palitan. Natigilan si Silakbo. Hira, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hiraya. Ipinapaliwanag niya na ang lahat Silakbo. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung paanong pinili mo ako dahil sa itsura kong medyo kahawig niya. Kung paanong ang buong kasunduang ito ay isang malaking laro para patunayan sa tatay mo na lahat ng babaeng mahirap ay pare-pareho lang, na lahat kami ay mukhang pera. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga akusasyon ay napakasakit dahil sa isang punto may bahid iyon ng katotohanan. Ngunit hindi na ngayon. Nagbago na ang lahat. Hindi totoo yan, Hira. Hindi totoo? Sigaw ni Hiraya. At sa wakas, bumagsak na ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Nakatayo ka dyan. May hawak na puting rosas. Ang paboritong bulaklak ng nanay mo. Ang parehong bulaklak na ibinibigay mo sa kanya noon. Ginamit mo pa ang alaala ng nanay mo sa laro mong ito. Ang mga puting rosas sa kanyang kamay ay biglang naging napakabigat. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga daliri at nabitawan niya ang mga ito. Bumagsak ang mga bulaklak sa sahig sa tabi ng mga litrato ng kanyang nakaraan. Ang simbolo ng sanay bagong simula ay nasira, nayurakan. Tumingin si Hiraya mula sa mga bulaklak, sa mga litrato,
at pabalik sa kanyang mga mata. Ang sakit sa mukha nito ay sapat na para durugin ang kanyang puso. Kaya pala, bulong nito, ang boses ay puno ng pagkakatalo. Kaya pala ganito na lang ang galit mo sa mga tulad ko, dahil sa kanya. Umiling si Hiraya na tila kinukumbinsi ang sarili. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako. Naniwala akong may nagbabago na. Humarap ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Sabihin mo sa akin, Silakbo, mula sa simula hanggang na ngayon, sa mga mata mo, isa lang din ba akong mukhang pera na katulad niya? Bago pa man siya makahanap ng mga salita para itanggi iyon, para ipaliwanag ang lahat, tumalikod na ito. Tumakbo ito palabas ng pinto, pabalik sa malakas na buhos ng ulan. Iniwan siyang nakatayo doon. Tulala, basag, at napapaligiran ng mga piraso ng kanyang nakaraan at ng nawasak nilang hinaharap. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang tanging naaalala niya ay ang malamig na buhos ng ulan sa kanyang balat, na kasing lamig ng yelo na bumalot muli sa kanyang puso. Ang bawat patak ay tila luhang nakikidalamhati sa kanyang katangahan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin, pinaghalong luha at tubig ulan. Pagpasok niya sa pinto ng kanilang maliit na bahay sa iskinita, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Diwa. Isang tingin lang sa basang-basa at basag niyang anyo. Alam na ng kaibigan niya na may nangyaring masama. Hira, anong nangyari sa'yo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Sa halip, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kaibigan. Doon sa init ng yakap ni Diwa, sa pamilyar na amoy ng kanilang tahanan, bumuhos ang lahat ng sakit, lahat ng pighati. Kasangkapan lang ako, Diwa. Isang laro. Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang paghagulhol. Ang sakit-sakit. Naniwala ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Cassandra, ang mga litrato, ang mga masasakit na salitang binitiwan nito. Ikinuwento niya kung paano ang bawat mabuting bagay na ginawa ni Silakbo. Bawat malambot na titig, bawat pagtatanggol, ay isa lang palang bahagi ng isang masalimuot at malupit na pagpapanggap. Walang hiya siya. Nanggigigil na sabi ni Diwa habang hinahaplos ang likod niya. Ginamit ka niya, Hira. Ginamit niya ang sitwasyon mo para sa sarili niyang interes. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay ay nagpapaalala sa kanya kung bakit niya tinanggap ang kontrata. Ngunit ngayon, ang sakripisyong yon ay tila nawalan ng halaga. Ipinagbili niya ang kanyang sarili, hindi para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kundi para maging tau-tauhan sa isang dula ng paghihiganti. Maya-maya, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinilip ni Diwa kung sino iyon. Hira, nandito siya. Bulong ni Diwa, bumalik sa tabi niya. Si Silakbo, basang-basa ng ulan. Narinig niya ang sigaw nito mula sa labas, humahalo sa malakas na patak ng ulan. Hiraya, mag-usap tayo. Please, let me explain. Isang parte niya ang gustong lumabas. Isang maliit at hangal na parte ang gustong pakinggan ang anumang kasinungalingan na sasabihin nito. Ngunit nanaig ang sakit. Huwag mo siyang papasukin, Diwa. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit buo. Sabihin mo, tapos na ang kontrata. Tapos na ang lahat. Sumilip siya mula sa siwang ng bintana. Nakita niya si Silakbo, ang makapangyarihang CEO na nakatayo sa gitna ng ulan. Mukhang kaawa-awa at talunan. Nanatili ito doon ng matagal. Sumisigaw, nagmamakaawa, hanggang sa mapagod ito at tuluyang sumuko. Naglakad, pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan na may bigat sa bawat hakbang.
Isinara ni Hiraya ang kurtina at ang kanyang puso. Kinabukasan, ang pribadong impyerno niya ay naging isang pampublikong sirko. Pagbukas nila ng telebisyon, ang mukha ni Silakbo at ang mukha niya ang nasa lahat ng news channels. Ang tagapagmana ng Balderrama, sangkot sa iskandalo ng pekeng kasal. Kasal na binayaran. Ang kontrata ni Silakbo Valderrama ibinulgar. May mga litrato sila mula sa charity ball, mga dokumentong tila kopya ng kanilang kontrata, at mga panayam mula sa mga hindi nagpakilalang source na nagkukumpirma ng lahat. Bumagsak ang halaga ng stocks ng Valderrama Prime Holdings. Ang pangalan na binuo ng pamilya sa loob ng maraming dekada ay nadunggisan sa loob lamang ng isang umaga. Isadora, bulong ni Hiraya sa sarili. Alam niyang ang stepmother ni Silakbo ang may kagagawan nito. Ito ang huling pag-atake. Napanood niya ang pagbagsak ni Silakbo sa live television. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya. Lahat ay gumuho. Mayroong isang parte sa kanya na gustong sabihing, buti nga sa kanya. Iyon ang kabayaran sa panloloko nito. Ngunit habang pinapanood niya ang gusot at talunang mukha ni Silakbo sa TV, isang kakaibang kirot ang naramdaman niya. Hindi ito kasiyahan, ito ay awa. At kaunting pagsisisi. Naalala niya ang pag-alala nito nang magkaroon siya ng bangungot. Ang pagtatanggol nito sa kanyang laban kay Lucio. Ang kwento nito tungkol sa puting rosas at sa kanyang ina. Totoo ba ang lahat ng iyon? O bahagi lang din ng pag-arte? Ang puso niya ay nagtatalo sa isip niya. Nasasaktan siya dahil sa pagkakanulo, ngunit nakakaramdam din siya ng bigat sa dibdib para sa pagkasira nito. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay tila isang hiyaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Isang unknown number ang nakarehistro sa screen. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod at walang gana. Sa kabilang linya, isang mahinang tunog lang ng paghinga ang una niyang narinig. Pagkatapos ay isang nanginginig at basag na boses ng isang babae. Miss Hiraya, tulungan mo ako. Pakiusap. Kumunot ang noo ni Hiraya. Hindi niya makilala ang boses. Sino to? Si Cassandra to. Humihikbing sagot ng babae. Agad na bumalik ang lahat ng galit ni Hiraya. Cassandra? Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang gulong ginawa mo sa buhay namin? Makinig ka. Pakiusap. Walang oras. Lalong natarantang sabi ng boses. Kailangan mong malaman. Kailangan mong sabihin kay Silakbo. Lahat ng sinabi ko sa'yo. Kasinungalingan lahat yun. Natigilan si Hiraya. Anong sinasabi mo? Pinilit lang ako. Binantaan niya ang pamilya ko. Ang lahat ng ito, plano ni Senyora Isadora. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Hiraya. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang mapanuyang na ngiti ni Isadora, ang mga patagong banta nito, ang perpektong tiyempo ng paglabas ng iskandalo. Si Senyora Isadora, bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala. Oo, siya ang may pakana ng lahat, noon pa man. At ngayon, alam na niyang alam ko ang lahat. Natatakot ako, Hiraya. Papatayin niya ako. Narinig ni Hiraya ang papalapit na mga yabag sa kabilang linya. Cassandra, nasaan ka? Sigaw ni Hiraya biglang napuno ng takot. Nandito na sila. Tulong. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Isang pigil na sigaw. At pagkatapos ay wala na. Ang tawag ay naputol. Hello? Cassandra? Hello? Ngunit tanging ang dead air na lang ang kanyang narinig. Nabitawan niya ang telepono. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Hindi biktima si Cassandra, biktima rin ito.
At si Silakbo, hindi siya ang kontrabida, hindi siya ang nanloko, siya rin ay biktima. Ang imahe ni Silakbo na nakatayo sa ilalim ng ulan, nagmamakaawa, ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi iyon pag-arte, iyon ay totoong sakit. Ang sakit ng isang taong muling nasaktan at muling iniwan. At siya ang nang-iwan. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya para kay Silakbo ay nawala. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na takot at isang nakakabininging pagsisisi. Lahat ay nawala. Hindi dahil sa pagkakamali ni Silakbo, kundi dahil sa kasamaan ng isang taong hindi niya inaasahan. At ngayon, may isang buhay na nanganganib. Basag. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang estado ni Silakbo. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang library, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ang telebisyon sa sulok ay nakamute, ngunit paulit-ulit na ipinapakita ang mukha niya, ang mukha ni Hiraya, at ang headline ng iskandalo. Ang mga puting rosas na nalanta ay nakakalat pa rin sa sahig, isang paalala ng kanyang kabiguan. Lahat ay nawala. Ang kumpanya, ang reputasyon, siya. Nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono, isang text message mula kay Hiraya. Agad na kumabog ang kanyang puso. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Hindi ito isang mensahe ng galit, kundi isang desperadong sigaw ng tulong. Silakbo, tulong. Si Cassandra, kasinungalingan lahat. Si Isadora may plano, panganib, patawad. Ang salitang panganib at patawad ay tumagos sa kanyang puso na parang apoy. Sa isang iglap, ang pagkalugmok na nararamdaman niya ay nawala. Napalitan ng isang nag-aalab na adrenaline. Hindi na mahalaga ang kumpanya. Hindi na mahalaga ang iskandalo. Ang tanging mahalaga ay si Hiraya. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Alam niya kung sino ang unang hahanapin. Ang mahinang kawing sa kadena ni Isadora. Parang bagyo siyang pumasok sa suite ni Lucio sa kabilang bahagi ng mansyon nang hindi na kumakatok. Naabutan niya itong nag-iimpake, halatang handa ng tumakas. Saan sila? Sigaw ni Silakbo. Sinunggaban niya ang kwelyo ng kapatid at isinandal ito sa pader. Wala akong alam. Nanginginig na sagot ni Lucio. Huwag mo akong subukan, Lucio. Lalong humigpit ang hawak ni Silakbo. Alam kong kasabot ka ni Ina. Nasaan si Hiraya? Anong plano niyo? Sa ilalim ng matinding takot, bumigay si Lucio. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Pero may narinig akong binanggit si Ina. Isang lumang bodega, malapit sa pier. Doon niya balak papirmahin ka ng mga dokumento kapalit ng kaligtasan ng babaeng yon. Bodega, dokumento, kaligtasan ni Hiraya. Habang nagmamaneho siya ng matulin sa mga kalsada ng Maynila, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa di pagkakasundo. Ito ay isang plano na matagal nang inilatag. Isang alaala mula sa nakaraan ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang batang Silakbo na nasasaksihan ng pag-uusap ni Isadora at Cassandra sa hardin. Hindi niya ito pinansin noon, inakalang simpleng pag-uusap lang. Ngunit ngayon, ang mga salita ay bumabalik ng malinaw. Hindi ito pakiusap, kundi isang banta. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Cassandra habang ipinapakita ni Isadora ang isang litrato. Ang litrato ng may sakit na ina ni Cassandra sa probinsya. Isang maling galaw mo lang, narinig niyang sabi ni Isadora, at hindi na aabutan ng doktor ang nanay mo. Hindi pera ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Cassandra. Takot. At si Isadora ang may hawak ng takot na yon, ang parehong takot na ginagamit nito ngayon laban kay Hiraya.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng security. Gusto kong i-trace ang huling lokasyon ng 2 numero ng telepono. Ibinigay niya ang numero ni Hiraya at ang numero na naaalala pa niya na pag-aari ni Cassandra. At ihanda ang team mo. Follow my location. Huwag kayong papasok hanggat wala akong signal. Ilang minuto lang, dumating ang resulta. Isang lokasyon, isang abandonadong bodega sa North Harbor. Tumugma ito sa sinabi ni Lucio. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang sasakyan, ilang blok ang layo mula sa bodega, at tahimik na naglakad sa dilim. 2 itim na van ang nakaparada sa labas. May mga bantay. Ito na nga iyon. Maingat siyang umikot sa likod at nakahanap ng isang maruming bintana na may siwang. Sumilip siya sa loob at doon, ang bangungot niya ay nagkaroon ng anyo. Sa gitna ng malawak at maalikabok na bodega, nakatali sa isang silya si Hiraya. Sa tabi nito ay si Cassandra, umiiyak at may mga pasa sa mukha. At nakatayo sa harap nila na para bang isang reyna sa kanyang trono ng kasamaan ay si Isadora. Napakatanga mong bata ka, sabi ni Isadora kay Cassandra. Sinabihan na kitang manahimik at ikaw naman. Pumaling ito kay Hiraya. Ang katapangan mo ang magiging dahilan ng kamatayan mo. May inilapag si Isadora ng mga dokumento at ballpen sa isang kalawanging mesa. Ito ang kasunduan. Pipirmahan ni Silakbo ang paglilipat ng lahat ng kanyang mana kay Lucio, kapalit ng buhay mo. Nakita ni Silakbo ang tapang sa mga mata ni Hiraya. Hindi siya pipirma. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Hiraya mula sa kamay ni Isadora. Wala kang karapatang magsalita. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Silakbo ay gustong sumugod, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naghihintay siya ng tamang tiyempo. Tawagan niyo siya. Utos ni Isadora sa isa sa kanyang mga tauhan. Sabihin niyang pumunta siya dito, mag-isa, kung hindi. Tumingin si Isadora sa kanyang tauhan, isang lalaking may hawak na baril. Ang malamig na ngiti nito ay nagpadala ng kilabot sa buong sistema ni Silakbo. Kung hindi siya pumirma, sabi ni Isadora, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason habang nakaturo ang tingin kay Hiraya. Tapusin na ang babaeng yan. Sa sandaling iyon, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang plano. Wala nang paghihintay. Sinipa ni Silakbo ang kinakalawang na pintuan sa likod. Ang malakas na kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Habang humahakbang siya palabas mula sa anino, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit at determinasyon. Subukan niyo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Subukan niyong galawin siya at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakakita ng umaga. Ang malakas na kalabog ng sinipang pinto ay dumagundong sa buong bodega at sa naninikip niyang dibdib. Mula sa dilim, lumabas si Silakbo. Hindi ang CEO na nakilala niya. Hindi ang lalaking may malamig na mga mata. Ang nakatayo doon ay isang estranghero. Isang lalaking ang muka ay isang maskara ng purong galit. Ang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon at ang buong presensya ay sumisigaw ng panganib. At lahat ng yon ay para sa kanya. Silakbo. Ang pangalan niya ay isang pigil na sigaw mula sa kanyang mga labi, isang pinaghalong takot at pag-asa. Nagulat si Isadora, ngunit agad itong napalitan ng isang demonyong nangiti. Tingnan mo nga naman, ang bayani ay dumating na. Pero huli ka na, Silakbo, tapos na ang laro. Hindi pa ako nagsisimula, sagot ni Silakbo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig sa balahibo ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga tauhan ni Isadora. Sinusuri ang bawat galaw. Pakawalan niyo siya. Tumawa si Isadora ng malakas. Isang tawang nakakakilabot. At bakit ko gagawin yon?
Para bumalik kayo sa paglalandian ninyo? Para angkinin mo ang lahat ng dapat ay para sa anak ko? Hindi. Ang kumpanyang yan, ang pangalang yan, ang yaman na yan, dapat ay sa akin, sa amin ni Lucio. Hindi mo kailanman minahal si Itay. Sabi ni Silakbo, ang bawat salita ay isang akusasyon. Ginamit mo lang siya. Minahal. Muling tumawa si Isadora, puno ng kapaitan. Ang tatay mo? Mahal niya lang ang nanay mo. Kahit noong patay na siya, ang multo pa rin niya ang reyna sa mansyon na iyon, ang hardin niya, ang mga litrato niya. At ikaw na buhay na larawan niya. Bawat araw na nakikita kita ay isang paalala na anino lang ako sa sarili kong pamamahay. Kaya oo, sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng iniwan niya. Ang galit ni Isadora ay sumabog at sa isang senyas, sumugod ang dalawa sa kanyang mga tauhan papunta kay Silakbo. Nagsimula ang isang marahas na gulo. Napanood ni Hiraya nang may lagim sa puso kung paano lumaban si Silakbo. Hindi ito sanay sa pakikipag-away. Halata sa bawat galaw niya na dihado siya. Ngunit ang bawat suntok at sipa niya ay puno ng desperasyon. Bawat pag-iwas niya ay para protektahan ang direksyon kung nasaan siya. Lumalaban ito hindi para manalo, kundi para mabuhay. Para mabuhay siya. Isang malakas na suntok ang tumama sa gilid ng mukha ni Silakbo at napasigaw si Hiraya. Ngunit mabilis itong bumawi. Ginamit ang isang piraso ng kahoy para ipampalo sa tuhod ng kalaban. Habang nagaganap ang kaguluhan, nakita ni Hiraya ang ikatlong tauhan, ang lalaking may hawak ng baril kanina. Dahan-dahan itong gumagalaw, papalayo sa gulo. Ang mga mata ay nakatuon sa isang target, sa kanya. Naintindihan ni Hiraya ang plano. Siya ang problema. Kung mawawala siya, mawawala ang dahilan ng paglaban ni Silakbo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakagapos, nagpupumiglas, sumisigaw, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng bakbakan. Itinaas ng lalaki ang baril. Ang maliit na butas sa dulo nito ay tila isang malaking itim na hukay na handa siyang lamunin. Tila bumagal ang lahat. Ang mga suntukan ay naging silent movie. Ang sigaw ni Isadora ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na metal ng baril at ang determinadong mukha ng lalaking papatay sa kanya. Ito na ang katapusan ko, sabi niya sa sarili. Pumikit siya, hinintay ang putok. Isang putok na dumating kasabay ng isang mainit na presensya sa kanyang harapan. Dumilat siya. Nakatayo si Silakbo sa harap niya, nakatalikod. Ang mga braso ay nakaunat na parang isang anghel na nagpoprotekta. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito, ang dahan-dahang pagguhit ng sakit. Isang mantsa ng pulang dugo, ang mabilis na kumalat sa likod ng puting business shirt nito. Hindi, bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala. Dahan-dahang lumingon si Silakbo sa kanya. Ang galit sa mukha nito ay nawala na. Napalitan ng isang malambot at nagsisising tingin. Ang mga tuhod nito ay nanghina. Bumagsak ito sa kanyang kandungan. Patawarin mo ako. Nahihirapang bulong nito habang isang hibla ng dugo ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Silakbo! Silakbo, hindi! Gumising ka! Sigaw ni Hiraya, ang kanyang boses ay basag. Sa purong takot at pighati, ang mainit na dugo nito ay bumabasa sa kanyang mga kamay, sa kanyang damit. Ang amoy ng pulbura at dugo ay sumasakal sa kanya. Wala kang kasalanan. Ako ang patawarin mo. Ako. Umiiyak niyang sabi, habang pilit na pinipigilan ang pagdurugo sa likod nito gamit ang kanyang nanginginig na mga palad. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Ang mga mata ni Silakbo ay dahan-dahang pumanik. Nawawalan ng liwanag. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Hira! Iyon ang huling salitang lumabas sa bibig nito bago tuluyang pumikit.
Silakbo! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang sigaw ng pagkawala. Isang sigaw na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang wala ng malay na katawan nito. Umiiyak. Hindi na alintana ang panganib sa paligid. Ang putok ng baril ay naging hudyat. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay pumasok, kasabay ng sigawan at mga armadong security team ni Silakbo. Ang gulo ay natapos sa isang iglap. Ang mga tauhan ni Isadora ay sumuko. Si Cassandra ay tinulungan. At si Isadora, nakatayo lang ito sa gitna ng lahat, tulala, talunan, habang pinupusasan ng mga pulis. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang bala. Ngunit wala sa mga yon ang nakita ni Hiraya. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Silakbo, maputla at walang buhay. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga hikbi at ang papalapit na sirena ng ambulansya. "Manatili ka sa akin, Bo," bulong niya sa tainga nito, gamit ang pangalang tanging siya lang ang nakakarinig. "Lalaban ka. Lalaban tayo." Dinala ito ng mga mediko, isinakay sa stretcher. Hindi niya binitawan ang kamay nito kahit noong isinasakay na ito sa ambulansya. Sumakay siya kasama nito. Ang kanyang damit ay basang-basa sa pinaghalong ulan, luha at dugo ng lalaking nagligtas sa kanya. Habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya, habang ang mga mediko ay desperadong sinusubukang iligtas ang buhay nito, nakatitig lang si Hiraya sa payapang mukha ni Silakbo. Naalala niya ang lahat. Ang yabang nito sa palengke. Ang hiya sa mga mata nito pagkatapos ng masamang panaginip. Ang pag-aalaga nito sa mga puting rosas. Ang pagtatanggol nito sa kanya. Ang muntik na nilang paghawak kamay. At ang huling sakripisyo nito. Sa sandaling iyon, sa loob ng umuugong na ambulansya, sa bingit ng kamatayan, tinanggap ni Hiraya ang katotohanan. Ang nararamdaman niya para kay Silakbo Valderrama ay hindi na bahagi ng kontrata. Hindi ito pasasalamat. Hindi ito awa. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na maaaring huli na niyang natanto. Pagdating sa ospital, mabilis itong isinugod sa emergency room. Pinigilan siya ng mga nurse sa pinto. "Hanggang dito na lang po kayo, ma'am." Naiwan siyang nakatayo sa labas. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin at nababalot sa dugo nito. Pinanood niya ang pagswing ng mga pinto. Isinasara ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang oras na tila isang walang hanggan, lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay pagod at seryoso. Tumayo si Hiraya, kasama si Don Ricardo, na kararating lang. Ang mukha ay nagpapakita ng takot na hindi pa niya nakita dati sa matanda. "Doc, ang anak ko?" Huminga ng malalim ang doktor. Tinamaan ng bala malapit sa kanyang puso. "We did everything we could, but he lost a lot of blood. Stable na siya sa ngayon, pero nasa critical na kondisyon." Tumingin ang doktor sa kanila. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. "Nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga susunod na oras ang magsasabi. Ngayon, dasal na lang ang magagawa natin." Isang tunog. Iyon ang unang bagay na pumasok sa kamalayan ni Silakbo. Isang paulit-ulit at ritmikong tunog. Beep! 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 Ang tunog ng sarili niyang puso na ipinapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Pagkatapos ay isang amoy. Sampagwita, ang amoy ng hardin ng kanyang ina. Ang amoy ng kapayapaan. Unti-unti, nagkaroon ng liwanag sa likod ng kanyang mga mata. Isang malabong imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, nakatayo sa gitna ng hardin, nakangiti sa kanya. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pagtanggap, na para bang sinasabi, "Oras na para maging masaya ka, anak." Ang nangngiti nito,
ang nagbigay sa kanya ng lakas para subukang imulat ang kanyang mga mata. Mabigat, napakabigat ng kanyang mga talukap, ngunit pilit niya itong itinaas. Ang unang bumungad sa kanya ay isang puting kisame at ang amoy ng gamot. Ngunit ang amoy ng sampagwita ay nandoon pa rin. Iginililid niya ang kanyang ulo. At doon, nakita niya kung saan nanggagaling ang amoy. Isang maliit na florera ng sampagita sa tabi ng kanyang kama. At sa tabi noon, nakaupo sa isang silya, ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kama, ay si Hiraya. Natutulog ito, ngunit kahit sa pagtulog, ay bakas ang pagod sa mukha nito. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit para kay Silakbo, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Buhay siya at nandito ito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang magaspang na tunog lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ngunit sapat na yon. Biglang nag-angat ng ulo si Hiraya. Ang mga mata ay agad na nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng luhang hindi na napigilan. Silakbo, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong saya at ginhawa. Gising ka na. Diyos ko, gising ka na. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito, ang pinakatotoong bagay na naramdaman niya. Hira. Sa wakas, lumabas din ang pangalan nito mula sa kanyang mga labi, bagamat mahina at paos. Oo, nandito lang ako. Umiiyak na sabi ni Hiraya. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng doktor. Ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Huwag. Muna. Kailangan nilang mag-usap. Tumango si Hiraya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Okay. Katagal? Tanong niya. Ilang araw din? Sagot nito. 4 na araw kang tulog. 4 na araw na halos mabaliw kami sa pag-aalala. Sina Isadora? Huwag mo na silang isipin, sabi ni Hiraya. Nasa kamay na sila ng pulis. Si Lucio, tumestigo laban sa kanya. At si Cassandra, ligtas na siya. Inamin niya ang lahat. Isang bigat ang tila nabunot sa kanyang dibdib, ngunit may isa pang mas mahalagang bagay. Hiraya, patawarin mo ako, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi na naipon sa loob ng ilang araw na pagkakatulog. Patawad sa kontrata. Patawad kung nasaktan kita. Patawad sa lahat. Umiling si Hiraya. Lalo pang humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Shhh! Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ako nagtiwala. Kung nakinig lang sana ako. Hindi. Giit niya. Ako ang nagsimula ng lahat ng kasinungalingan. Pero Hira, maniwala ka sana. Ang nararamdaman ko noong mga huling araw, hindi na yon parte ng kontrata. Totoo yon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay may kinang na ng pag-asa. Alam ko, ikinuwento ni Hiraya ang nangyari habang tulog siya. Ang pagdalaw ng kanyang ama, si Don Ricardo. Umiyak siya Silakbo. Umiyak siya habang nakatingin sa'yo at humingi siya sa akin ng tawad para sa'yo. Sinabi niya na tama ako na ang tunay na halaga ay hindi sa pera at sinabi niyang, anuman ang maging desisyon mo paggising mo, susuportahan ka niya. Ang balitang yon ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Silakbo. Ang sugat sa pagitan nila ng kanyang ama ay nagsisimula ng maghilom. Tinitigan niya si Hiraya, ang babaeng nagligtas sa kanya sa maraming paraan. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling makaramdam. Tapos na ang laban para sa kumpanya Hira. Mahina niyang sabi, hindi ko na kailangan yon. Hahayaan ko na ang mga profesional na magpatakbo noon. Dahil sa loob ng 4 na araw na yon, habang nakikipaglaban ako para mabuhay,
Isa lang ang malinaw sa isip ko. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Naintindihan ko na kung ano ang tunay na mahalaga, ang totoong yaman na muntik ko nang mawala. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang totoong yaman ko ay ikaw, isang ngiti, isang tunay at maningning na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga luha. Kung ganoon, bulong nito, may bagong determinasyon sa kanyang boses. Kinuha nito ang isang notebook at isang lapis mula sa bag nito. May idinrowing ito doon, isang maliit na sketch, isang maliit na kainan na may mga mesa sa labas. Kung ganoon, pag-uulit nito, ipinakita sa kanya ang sketch. Sa itaas ng pinto ng kainan ay may nakasulat na pangalan, Kanlungan ni Hira. Simula na nating buuin ang sarili nating yaman. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing halos mawala sa kanya ang lahat. Ngayon, nakatayo si Hiraya sa gitna ng isang pangarap na natupad, napapaligiran ng ingay na hindi na nakakatakot, kundi musika sa kanyang pandinig. Ang amoy ng bagong pintura na may halong inihaw na liyempo at sinangag. Ang tunog ng tawanan ng mga customer na may kasamang kalansing ng mga kubyertos. Ang tanawin ng mga taong masayang kumakain sa mga mesang gawa sa kahoy. Ito ang Kanlungan ni Hira, ang kanilang munting restaurant, ang kanilang bagong mundo. Hira, 2 order pa ng sisig sa table 3. Sigaw ng isa sa mga bago nilang staff. Opo, parating na. Masayang sagot niya habang mabilis na inilalabas ang mga plato mula sa kusina. Sa gitna ng abalang-abalang grand opening, natigilan siya sandali at pinanood ang eksena. Ang pangarap na iginuhit lang niya sa isang notebook sa ospital ay buhay na buhay ngayon sa kanyang harapan. Ngunit ang pinakapaborito niyang tanawin ay nasa isang sulok. Doon, sa tabi ng grill, nakatayo si Silakbo Valderrama. O mas kilala na ngayon bilang Bo. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang malamig na ekspresyon. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na t-shirt at isang puting apron na may maliit na mantsa ng uling sa gilid. Pawisan ito. Bahagyang magulo ang buhok, ngunit may isang nangiti sa mga labi nito na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Isang ngiting totoo, masaya at kontento. Mabilis itong nag-aasikaso ng mga order, nakikipagbiruan sa mga parokyano na tila sanay na sanay ito sa ganitong buhay. Walang sino man ang mag-aakala na ang lalaking nag-iihaw ng barbecue ay ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Kumindat ito sa kanya. At naramdaman ni Hiraya ang isang pamilyar na kilig na nagpainit sa kanyang buong pagkatao. Hoy Hira, baka matunaw yang asawa mo sa kakatitig mo. Isang boses ang pumutol sa kanyang sandali. Nilingon niya ito at nakita si Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan, na may dalang isang malaking buke ng bulaklak. Diwa! Masayang sabi ni Hiraya at niyakap ito ng mahigpit. Nakarating ka. Siyempre naman, hindi ko pwedeng palampasin to, no? Sabi ni Diwa. Inilibot ang tingin sa paligid. Wow, Hira. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Sobrang proud ako sa'yo. Sa amin, pagtatama ni Hiraya habang nakatingin kay Bo. Oo na. Sa inyo na. Natatawang sabi ni Diwa. So anong terms ng bagong contract na to? For life na ba? Nagtawanan sila. Ang salitang kontrata na dating nagdulot ng sakit ay isa na lang ngayong biruan, isang paalala kung gaano nakalayo ang kanilang narating. Habang nag-uusap sila, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng restaurant. Bumaba mula dito ang isang pamilyar na figura, si Don Ricardo Valderrama. Agad na kinabahan si Hiraya. Ngunit nawala ito nang makita ang nangiti sa mukha ng matanda. Lumapit ito sa kanila.
Hindi na suot ang bigat ng isang patriarch, kundi ang gaan ng isang mapagmahal na ama. Hija, bati nito kay Hiraya. Pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon ni Bo. Nilapitan ni Bo ang kanyang ama, pinunasan ng kamay sa apron bago ito abutin para makipagkamay. Ngunit sa halip na kamayan, niyakap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Isang mahigpit at taos-pusong yakap. I have never been more proud of you, anak. Narinig ni Hiraya na bulong ng matanda. Ito ang tunay na tagumpay. Napanood ni Hiraya ang eksena na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ito ang paghilom. Ito ang pamilya. Ang buong araw ay lumipas na parang isang masayang panaginip. Nang magsara sila ng gabing iyon, pagod na pagod sila, ngunit puno ang kanilang mga puso. Grabe ang daming tao, sabi ni Hiraya, habang pinupunasan ang huling mesa. Sabi ko naman sa'yo, masarap ang luto mo, sagot ni Bo, habang nagwawalis ng sahig. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Ang simpleng gawain ng paglilinis kapag ginawang magkasama ay tila isang romantikong sayaw. Nang matapos sila, umupo silang dalawa sa isa sa mga mesa sa labas, nakatingin sa karatula ng kanilang restaurant na maliwanag na naiilawan. Hinawakan ni Bo ang kanyang kamay. Masaya ka ba, Hira? Tanong nito. Ang boses ay seryoso. Tumingin si Hiraya sa mga mata nito. Ang mga matang dati kinamumuhian niya, ngunit ngayoy tahanan na niya. Higit pa sa masaya, sagot niya. Ikaw? Ngumiti si Bo. Noong CEO ako, ang nararamdaman ko tuwing may malaki kaming deal ay satisfaction. Pero ito, sabi nito, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Ito ang nararamdaman ko ngayon, kasama ka. Sa lugar na ito, ang tawag dito ay ligaya, kaligayahan, katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Biglang tumayo si Bo. Hinila nito ang isang upuan at inilagay sa harap niya. Pagkatapos, sa kanyang lubos na pagkagulat, dahan-dahan itong lumuhod sa isang tuhod. Bo, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan, baka may makakita sa'yo. Kinakabahang sabi ni Hiraya. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. Ngunit hindi ito tumayo. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa ng pantalon nito. Isang maliit na kahon. Binuksan nito iyon at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit ngunit kumikinang na bato. Alam ko, kasal na tayo sa papel. Panimula ni Bo. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. At alam kong marami tayong pinagdaanan dahil sa isang kontrata. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin sa'yo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pagmamahal nito ay kitang-kita. Tapos na ang kontrata, Hiraya Alcantara. Wala nang obligasyon, wala nang pagpapanggap. Huminga ito ng malalim. Pakakasalan mo ba ako? Sa totoong pagkakataon? Isang taon. Isang taon mula nang lumuhod si Bo sa harap ko sa labas ng aming munting kanlungan. At ngayon, narito kami, sa parehong lugar, ngunit sa isang pagkakataong mas sagrado at mas makahulugan. Ang kanlungan ni Hira ay sarado para sa publiko ngayong araw. Ang mga mesa na karaniwang puno ng mga customer ay napalitan ng mga upuang nakaayos para sa iilang bisita. Si Itay Ricardo, ang nanay kong malakas na. Si Ben, na malapit nang maging engineer. Si Diwa na syempre ay aking maid of honor. At iilang malalapit na kaibigan at tapat na staff. Walang ingrandeng simbahan. Walang libu-libong bisita. Ang altar namin ay ang mismong pintuan ng restaurant. Pinalamutian ng mga puting rosas at sampagita. Simple, totoo. Kami. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Habang naglalakad ako sa pasilyo na gawa sa mga nagkalat na talulot ng bulaklak, ang lahat ng pinagdaanan namin,
ay tila isang pelikulang nag-flashback sa aking isipan. Ang galit sa palengke, ang takot sa ospital, ang pag-asa sa hardin, ang sakit sa mansyon, ang lagim sa bodega, at ang himala ng paggising. Ang bawat hakbang papalapit sa kanya ay isang pasasalamat. Silakbo. Nakatayo ako sa dulo ng aisle, suot ang isang simpleng barong. Hindi ko maalis ang aking mga mata sa kanya habang papalapit siya. Ang babaeng sumira sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at magmahal. Siya ang aking bagong simula, ang aking kanlungan. Nang makarating siya sa harap ko, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, katulad ng sa akin. Ngumiti kami sa isa't isa, isang ngangiting kami lang ang nakakaintindi. Oras na para sa aming mga panata. Ako ang nauna. Hiraya, panimula ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Noong una kitang makilala, ang tingin ko sa mundo ay isang malaking transaksyon. Lahat ay may presyo, lahat ay may katumbas. Ikaw ang nagturo sa akin na mali ako. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang nagligtas sa akin. Winasak mo ang mga pader ko. Tinunaw mo ang yelo sa puso ko. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi ang Valderrama Prime Holdings, hindi ang mga sasakyan, hindi ang mansyon. Ang tunay na yaman ay ang umuwi sa isang tahanan kung saan naghihintay ka. Pinapangako ko mula sa araw na ito na gagawin kong kanlungan ang aking mga braso para sa'yo. Poprotektahan kita, aalagaan, at mamahalin habang buhay. Mahal na mahal kita, Hiraya Alcantara, noon, ngayon, at magpakailanman. Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aking mga pisngi habang pinapakinggan ko siya. Ngayon ako naman, huminga ako ng malalim. Bo, sabi ko, ginamit ang pangalan na sumisimbolo sa kanyang bagong pagkatao. Noong una kitang makilala, ang tingin ko sa iyo ay isang mayabang na mayaman na walang puso. Ikaw ang nagpatunay sa akin na ang puso ng isang tao ay hindi nasusukat ng laman ng kanyang pitaka. Ipinakita mo sa akin na posibleng makahanap ng pag-asa sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ipinakita mo sa akin na ang sakripisyo ay ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Iniligtas mo ako, Bo, sa maraming paraan. At dahil doon, habang buhay akong magpapasalamat. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang mga kamay. Ipinapangako ko na pupunuin ko ng tawanan at masarap na sinangag ang ating tahanan. Sasamahan kita sa lahat ng laban at mamahalin kita sa lahat ng iyong kahinaan at kalakasan. Ikaw ang katuparan ng mga pangarap ko. Mahal na mahal kita, Silakbo Valderrama. Pagkatapos ng pagpapalitan ng singsing at ng isang halik na nagsaselyo sa aming mga pangako, na puno ng palakpakan at masayang sigawan ang aming munting kanlungan. Habang abala ang lahat sa salo-salo, tumakas kami sandali ni Bo at tumayo sa labas. Pinanood ang aming mga mahal sa buhay na masayang nagtatawanan sa loob ng restaurant. Inakbayan niya ako. Tingnan mo sila, bulong niya. Ang tunay na yaman. Sumandal ako sa kanya. Nilalasap ang kapayapaan ng sandaling iyon. Mula sa isang pekeng kasal na isinilang mula sa galit at desperasyon, narito kami ngayon sa isang pag-ibig na binuo ng pagpapatawad, pag-unawa at sakripisyo. Ang aming kwento ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa away, dumaan sa kasinungalingan at halos magtapos sa trahedya. Ngunit marahil iyon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa kakayahang ayusin ang mga nasira, paghilumin ang mga sugat,
at piliin ang isa't isa. Paulit-ulit, sa kabila ng lahat. Tumingala ako sa kanya at ngumiti siya. Sa ngiting iyon, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, at ang aming walang hanggang hinaharap. At dito nagtatapos ang kwento ng kanilang kanlungan. Isang kanlungan na binuo, sinubok, at pinatatag ng pag-ibig. Mga minamahal kong tagapakinig, bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas sa kabanatang ito, nais ko munang mag-iwan ng isang personal na mensahe mula sa puso. Mula sa kaibuturan ng aking damdamin, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na paglalakbay kasama ko at kasama sina Hiraya at Silakbo. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong mag-isa akong napapangiti habang isinusulat ang kanilang mga nakakakilig na tagpo. May mga sandaling nanggigigil ako sa mga hadlang na kanilang kinaharap. At higit sa lahat, may mga gabing napaluha ako sa bigat at sakit ng kanilang mga pinagdaanan. Sa bawat salitang aking binitawan, naging bahagi na sila ng aking puso. At dasal ko na, sa kahit maliit na paraan, naging bahagi rin sila ng sa inyo. Higit sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, ang kanlungan ni Hira ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit minsan, ngunit ito rin ay mapagpatawad at mapaghilom. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa taong mahal mo, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa kapayapaan ng kalooban, sa ligaya ng isang simpleng buhay, at sa paghahanap ng isang pusong handang maging iyong kanlungan sa gitna ng kahit anong unos. Sana po, saan man kayo sa mundo, ay nag-iwan ng kwentong ito ng init at pag-asa sa inyong mga puso. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi nyo naman po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa mga yon ay aking babasahin at pahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong kwento, maraming salamat po sa inyong lahat.